sa sunod-sunod na mega oil price hike, presyo ng bigas posibleng sumipa ng 49% ayon sa Department of Agriculture. Ilang personalidad at mga dokumento kaugnay ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ipinasubpina ng House Committee on Justice, kas o kampo ng Vice Presidente kwestiyon ang jurisdiksyon ng komite. Mga hakbang ng pamahalaan para labanan ng korupsyon, namungunang dahilan sa tiwala ng mga Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos batay sa survey ng Pulse Asia. Ang una-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections itinagda sa September 14, 2026 matapos itong ipagpaliban ng 4 na beses. El Nino o mas mababang antas ng pagulan at mas mainit na temperatura, may 62% posibilidad na maranasan sa bansa mula Hunyo hanggang Agosto. Super Balita sa Umaga, nationwide. Para hindi mauli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts sa Super Radio DCWB, mag-subscribe sa aming YouTube channel at kami sundan sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang po ang Super Radio DCWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Bantay Panahon. Patuloy na umiiral sa Mga kasuso! So mainit at maalisang ang hangin mula sa silangan ng Dagat Pasipiko. Dulot po nito ang Northern Mindanao, Davao Region, Caraga, Socabgen, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur ay makararanas sa maulap na papurin na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat. Ang mga Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon naman ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan, pagkulog, pagkidlat, dulot pa rin ng easterlies. Bantay Panahon. Super Balita sa Umaga, nationwide. Nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan para suspindihin o di kay bawasan ang excise tax sa langis. Ito'y sa gitna ng serye ng mega oil price hike na epekto naman ng gyera sa gitnang silangan. Sa ilan po na Republic Act 12316. Para suspindihin o bawasan ng Pangulo ang buwis kung umabot na ng $80 ang kada bariles ng Dubai crude sa loob po na isang buwan. Hanggang 3 buwan pwede ipatupad ang suspensyon o bawas sa buwis. O isang buwan nang bumaba sa $80 kada bariles ang crudo, matik o otomatikong ibabalik sa original na ang excise tax rate. Hanggang December 31, 2028 lang maaaring magamit ng Pangulo ang emergency powers. Magiging epektibo ang batas 15 araw matapos itong mailathala sa Official Gazette o pahayagang may general circulation. Ang oras po natin ay 6 na minuto na po. Makalipas ang ikapito ng umaga, pinawi ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangamba ng publiko na sa itineklara niyang State of National Energy Emergency. Dulot ng walang parenong pagtaas ng presyo ng langis. Sa pulong balita sa Malacanang, tinayat ng Pangulo na sapat ang supply ng langis sa bansa. At nakipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa mga karatig bansa para makakuha ng karagdagang supply ng mga produktong petrolyo. Ang pinakamalaki. Right now, I'm very confident in saying that we have sufficient supply. We will continue to source those supplies, and I do not think that there is a problem. Ilinaw din ng Pangulo ng problema ay partikular lang sa presyo at supply sa sektor ng enerhiya at hindi sa pangkalatang problema ng ating bansa. Binibigyan nito ang ating pamahalaan ang mga kapangyarihan kumilos ng mas mabilis, pumili ng langis ng hindi na kailangan na dumaan pa sa matagal na proseso at pagsamahin ang lahat ng ahensya sa isang direksyon. Those are the authorities and the powers that we might need in the future and we would like to have available to us. Maaari nang makialam ang pamahalaan sa supply at presyo ng kuryente para hindi ito masyadong mahal dahil that is the authority that the EO in its declaration of an energy emergency provides the executive. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Huli na para sa ilang senador ang pagbuo ni Pangulong Bongbong Marcos ng Crisis Committee para sa State of National Energy Emergency. Ayon kay Senador J.B. Ejercito, sana umaksyon na agad ang gobyerno ng magsisimula lamang o nagsisimula pa lamang ang giyera sa pagitan ng Iran at magkaalyadong Amerika at Israel dahil tiyak na maapektuhan talaga ang supply ng langis.